Jana, Edmond, kailangan natin mag-usap, sabi ni Marlene. Ang kanyang boses ay nanginginig habang nakaupo sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay magkasaliko. Ang kanyang mga matay nakatitig sa kawalan. Ma, ano po yun? Anong sabi ng doktor? Tanong ni Jana. Ang kanyang puso ay bumubulusok. Lumapit siya at umupo sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan ang malamig nitong kamay. Marlene, sabihin mo na. Ani Edmond, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala habang nakatayo sa harap nila. Ang kanyang pangay mahigpit na nakakuyom. Anong resulta? Bakit ganyan ang mukha mo? May nakita sila. Bulong ni Marlene. Ang luha ay umagos sa kanyang pisngi. Hindi lang basta bukol. Kanser daw, anak. Ang huling salita ay halos hindi na lumabas sa kanyang bibig. Sinundan ng isang mahinang hikbi. Stage 2 na raw. Cancer? Ma, hindi! Hindi po totoo yan! Sigaw ni Jana, ang kanyang boses ay nabasag. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Ang kanyang sariling mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang tigil. Hindi po pwede! Marlene, paano? Kailan pa? Tanong ni Edmond. Ang kanyang boses ay malalim at naglalaman ng matinding sakit. Lumuhod siya sa harap ng kanyang asawa. Hinawakan ang mga kamay nito. Matagal na raw. Sagot ni Marlene. Sinubukan niyang huminga ng malalim. Ngunit ang kanyang mga balikat ay nanginginig pa rin. Ang mga pananakit, ang pagkapagod. Akala ko dahil lang sa edad. Akala ko dahil lang sa stress sa buhay. Akala ko makakaya ko. Nagpatuloy siya sa pag-iyak. Natatakot ako, Edmond. Natatakot ako dyan. Paano na tayo? Paano na ang buhay ko? Ma, huwag po kayong matakot. Sabi ni Jana, pilit na pinapakalmang sarili. Kahit na ang kanyang puso ay parang dinudurog. Nandito lang po kami, Ma. Lalaban po tayo. Gagawin po natin ang lahat. Magpapagamot po kayo. Magpapagaling po kayo. Oo, Marlene. Ani Edmond, pinisil ang kamay ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi ka nag-iisa. Magkasama tayo dito. Ano man ang mangyari, haharapin natin to ng magkasama. Hindi ka namin pababayaan. Pero ang gastos. Bulong ni Marlene, ang kanyang tingin ay lumihis sa pinto. Tila nag-aalala sa hinaharap. Paano na ang mga gamot? Ang treatment? Ang chemotherapy? Ang operasyon? Ang dami-daming pera ang kailangan, Edmond. Wala tayong ganong karaming ipon. Huwag po kayong mag-alala sa pera, Ma. Sabi ni Jana, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kahit na ang kanyang isip ay nagmamadaling naghahanap ng solusyon. Maghahanap po tayo ng paraan. Magtatrabaho po ako na mas mabuti. Mag-o-overtime po ako. Mag-iipon po ako. Kakayanin po natin to. Ako rin, Marlene. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo mag-iisa. Tatawagan ko mga kaibigan natin. Baka matulungan tayo. Sabi ni Edmond. Bumangon at niyakap ang kanyang asawa. Salamat, anak. Bulong ni Marlene. Hinaplos ang mukha ni Jana at ni Edmond. Salamat sa inyo. Maya-maya ay biglang tumunog ang doorbell. Sino kaya yon? Tanong ni Edmond, nagtataka. Wala naman tayong inaasahang bisita. Baka si Enzo pa. Bulong ni Jana, naalala ang huling pag-uusap nila. Sinabi niya kasing susunduin niya ako mamaya. Enzo? Tanong ni Marlene bahagyang nagulat. Nako, hindi pa ako handang humarap sa kanya. Ang gulo ng mukha ko. Ma, okay lang po yan. Kaibigan po natin si Enzo. Maiintindihan niya po. Sabi ni Jana. Naglakad si Edmond patungo sa pinto at binuksan ito. Magandang gabi po, Tito Edmond. Sabi ni Enzo nakangiti. Nandyan po ba si Jana? Enzo, pasok ka.
Ani Edmond, ang ngiti niya ay bahagyang napawi nang makita ang seryosong ekspresyon. May problema yata, Enzo. Tito Edmond, okay lang po ba kayo? Tanong ni Enzo, nakita ang pamumula ng mga mata ni Edmond. May nangyari po ba? Pumasok ka muna, Enzo. Sabi ni Edmond, hinila si Enzo papasok sa sala. Kausapin mo si Jana, kausapin mo rin ang tita Marlene mo. Nakita ni Enzo si Marlene na umiiyak sa sofa. Yakap ni Jana, nanlaki ang kanyang mga mata. Tita Marlene, Jana, anong nangyayari? Tanong ni Enzo. Mabilis na lumapit sa kanila. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Bakit kayo umiiyak? Enzo, bulong ni Jana, hindi makatingin sa kanya. Si Mama. Anong nangyari kay Tita Marlene? Tanong ni Enzo. Umupo sa tapat nila. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Jana. May sakit si Mama, Enzo. Sagot ni Jana, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang luha ay umaagos. Cancer daw. Cancer? Nanlaki ang mga mata ni Enzo. Ang kanyang pangil bahagyang bumaba. Tita Marlene, hindi totoo yan. Totoo, Enzo. Ganyan din ang reaksyon ko. Sabi ni Marlene, ang kanyang boses ay mahina. Pero paano po? Kailan pa po? Hindi po ba kayo nagpa-check up? Tanong ni Enzo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at lungkot. Ngayon lang namin nalaman ang buong detalye. Paliwanag ni Edmond. Umupo sa tabi ni Marlene. Hinawakan ang kamay nito. Biglaan ang lahat. Stage 2 na raw. Stage 2? Bulong ni Enzo. Pero may pag-asa pa po, diba? Gagaling po kayo, Tita Marlene. Hindi po kayo pwedeng sumuko. Sana, Enzo. Sabi ni Marlene, huminga ng malalim. Pero ang gastos. Ang daming pera ang kailangan. Hindi ko alam kung paano namin ito kukunin. Wag po kayo mag-alala sa pera, Tita Marlene. Sabi ni Enzo. Ang kanyang boses ay matatag. Nandito po kami. Tutulong po kami. Hindi po kayo mag-iisa sa laban na to. Enzo. Bulong ni Jana, tiningnan si Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Seryoso ako, Jana. Hindi lang kayo ang pamilya ko. Ang mga magulang mo, para ko ring mga magulang. Tutulungan ko kayo. Ano man ang kailangan niyo. Sabi ni Enzo. Pinisilang kamay ni Jana. Salamat, Enzo. Salamat sa suporta mo. Sabi ni Edmond, ang kanyang boses ay may bahid ng emosyon. Wala po yun, Tito Edmond. Tatawagan ko po sina Mama at Papa. Sigurado akong gusto rin nilang malaman ito. At gusto rin nilang tumulong. Nako, wag na muna, Enzo. Ayoko mag-alala pa sila. Sabi ni Marlene. Tita Marlene, kaibigan po sila. Alam kong gusto nilang malaman. Alam kong tutulong sila. Paliwanag ni Enzo. Nagring ang telepono ni Enzo. Si Mama, sabi ni Enzo, sinagot ang tawag. Hello, Ma. Opo, nandito po ako kina Tita Marlene. Enzo, nasaan ka? Narinig ni Jana ang boses ni Cecil mula sa telepono. Bakit hindi ka pa umuwi? May dinner tayo. Ma, may kailangan po kayo malaman. Sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay seryoso. Si Tita Marlene po. May sakit po siya. Sakit? Anong sakit? Tanong ni Cecil, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Okay lang ba siya? Bakit? May cancer daw po, Ma. Bulong ni Enzo. Stage 2 na raw po. Cancer? Naku, Marlene ko! Sigaw ni Cecil mula sa telepono. Hindi totoo yan! Kailan pa? Ano gagawin natin? Ma, kalma lang po. Nandito po ako. Pupunta po ba kayo dito? Kailangan po kayo ni Tita Marlene. Sabi ni Enzo. Oo, pupunta kami agad. Sabi ni Cecil. Sabihin mo kay Marlene huwag siyang mag-alala. Nandito kami para sa kanya. Pupunta agad kami ni Andrew. Sige po, Ma. Hintayin ko po kayo. Sabi ni Enzo. Ibinaba niya ang telepono. Pupunta raw po sila dito. Nako, Enzo. Sana hindi na lang namin sinabi. Baka mag-alala pa sila. Tita Marlene, kailangan niyo po ng suporta.
At alam kong ibibigay po yun ni na mama at papa sa inyo. Matagal na kayo magkaibigan. Para na po kayo magkapatid. Salamat, anak. Sabi ni Marlene, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ilang minuto ang lumipas, narinig nila ang tunog ng sasakyan. Narito na sila, sabi ni Edmond, tumayo at binuksan ang pinto. Marlene ko! Sigaw ni Cecil agad na pumasok sa sala at niyakap ng mahigpit si Marlene. Ang kanyang mga matay puno ng luha. Bakit hindi mo sinabi agad? Anong nangyari sa'yo? Cecil, bulong ni Marlene, niyakap din ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Huwag ka mag-alala, Marlene, sabi ni Andrew, ama ni Enzo, na sumunod sa kanya. Inakbayan si Edmond. Nandito kami. Tutulungan ka namin. Salamat, Andrew, sabi ni Edmond. Jana, anak, kumusta ka? Alam ko nahihirapan ka. Hinawakan ni Cecil ang kamay ni Jana. Opo, Tita Cecil. Sagot ni Jana, ang kanyang boses ay nanginginig. Natatakot po ako para kay Mama. Huwag kang matakot, anak. Lalaban tayo, magkasama tayo, sabi ni Cecil. Marlene, ano plano niyo? May doktor na ba kayo kinausap? Anong susunod na hakbang? Tanong ni Andrew. Kailangan daw namin ng masusing pagsusuri. At kailangan daw naming maghanap ng oncologist. Paliwanag ni Marlene. Ako nang bahala sa paghanap ng pinakamagaling na oncologist. May kakilala akong doktor na pwede makatulong. Tatawagan ko siya bukas, sabi ni Enzo. Salamat, Enzo. Malaking tulong yan, sabi ni Edmond. Wala po yun, Tito. Para po kay Tita Marlene. Marlene, huwag ka mag-alala sa gastos ha. Mag-aambagan tayo. Hindi ka namin pababayaan, sabi ni Cecil. Salamat, Cecil. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Marlene. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Habang nag-uusap ang mga magulang, hinawakan ni Enzo ang kamay ni Jana. Jana, okay ka lang ba? Bulong ni Enzo. Hindi, Enzo, sagot ni Jana. Ang luha ay umagos mula sa kanyang mga mata. Natatakot ako. Paano kung mawala si Mama? Huwag ka mag-isip ng ganyan, Jana. Lalaban si Tita Marlene. Malakas siya. At nandito tayo para sa kanya. Hindi siya mag-iisa. Pero ang hirap, Enzo. Ang hirap tanggapin eh. Ang hirap isipin na may sakit siya. Ang hirap makita siyang nahihirapan. Alam ko, Jana. Alam ko na mahirap. Pero kailangan mong maging matatag para sa kanya. Kailangan mo siyang maging inspirasyon. Paano ako magiging matatag kung ang puso ko'y durog na. Nandito ako, Jana. Hindi kita iiwan. Sasamahan kita sa bawat hakbang. Magkasama tayong lalaban. Hindi ka mag-iisa. Niyakap ni Jana si Enzo. Ang kanyang muka ay inilibig sa dibdib nito. Salamat, Enzo. Salamat at nandito ka. Palagi, Jana. Bulong ni Enzo. Hinaplos ang buhok niya. Palagi ako nandito para sa'yo. Mahal kita. Mahal din kita, Enzo. Bulong ni Jana. Jana, Enzo, umupo kayo rito. Pag-usapan natin ang mga susunod na gagawin. Kailangan nating magplano ng maaga. Umupo sila sa tabi ng kanilang mga magulang. Ang sala ay napuno ng seryosong usapan, ngunit sa gitna ng lahat, naramdaman ni Jana ang init ng pagmamahal at suporta mula sa kanilang mga pamilya. Ang pagsubok ay malaki, ngunit alam niya na hindi sila nag-iisa. Ang pagmamahalan nila ni Enzo at ang suporta ng kanilang mga magulang ang magiging sandata nila sa laban na to. Ma, handa na po ba kayo? Tanong ni Jana. Ang kanyang boses ay may bahid ng kaba habang nakatayo sa tabi ng kama ni Marlene. Maaga pa ang umaga at ang sinag ng araw ay bahagya pa lang sumisilip sa bintana. Oo, anak, sagot ni Marlene, pilit na ngumiti. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Kinakabahan ako, Jana. Sobrang kaba. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Nandito lang po kami. Magkasama po tayo,
Sabi ni Jana, hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Marlene, kumain ka muna. Kailangan mo ng lakas bago tayo umalis. Sabi ni Edmond. Inabot ang isang baso ng gatas at tinapay. Salamat, Edmond. Pero parang wala akong gana. Bulong ni Marlene, kinuha ang baso. Konting-konti lang, Marlene. Para may laman ang tiyan mo, para hindi ka mahilo. Sabi ni Edmond, hinawakan ang buhok ng kanyang asawa. Sige. Sagot ni Marlene, sumipsip ng gatas. Maya-maya pa ay may nag-doorbell. Sino kaya yon? Ang aga naman. Tanong ni Jana. Baka si Enzo. Sabi ni Edmond, bumangon at naglakad patungo sa pinto. Magandang umaga po, Tito Edmond. Sabi ni Enzo. Nakatayo sa labas, may dalang bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa loob ng bahay. Okay lang po ba kayo, Tita Marlene? Enzo, anak, ang aga mo naman. Salamat sa bulaklak ha, ang ganda naman. Sabi ni Marlene bahagyang ngumiti. Wala po yan, Tita Marlene. Sabi ni Enzo, lumapit sa kama. Para po sa inyo, para po maging masaya kayo. Salamat, Enzo. Bulong ni Marlene. Ang bait mo talaga. Tita Marlene, pupunta na po ba kayo sa ospital? Tanong ni Enzo. Nakausap ko na po si Dr. Santos. Hinihintay na po niya kayo. Oo, anak. Ngayon ang simula ng chemotherapy ko. Huwag po kayong matakot, Tita Marlene. Kaya niyo po yan. Lalaban po kayo. Sabi ni Enzo, hinawakan ang kamay ni Marlene. Sana nga, Enzo. Bulong ni Marlene. Tara na po, ma. Nandito lang kami. Sasamahan po namin kayo. Sabi ni Jana, tumayo. Sige, anak. Jana. Sabi ni Marlene, pilit na bumangon. Kailangan ko ng tulong niyo. Sa ospital, ang amoy ng gamot ay bumalot sa hangin. Ang mga pader ay puti at ang mga mukha ng tao ay may iba't ibang emosyon. Takot, pag-asa, lungkot. Marlene, nandito na kami! Sigaw ni Cecil na agad na lumapit sa kanila. At niyakap si Marlene. Kasama niya si Andrew. Kamusta ka? Okay ka lang ba? Cecil, salamat at nandito ka. Kinakabahan ako ng sobra. Bulong ni Marlene. Huwag kang mag-alala, Marlene. Nandito lang kami, magkasama tayo. Sabi ni Cecil. Dr. Santos, magandang umaga po. Sabi ni Enzo, nakipagkamay sa doktor. Si Tita Marlene po. Magandang umaga, Mr. Reyes. Sabi ni Dr. Santos. Mrs. Reyes, handa na po ba kayo? Nasa loob na po ang nurse. Pwede na po tayo magsimula. Opo, Doc. Sagot ni Marlene, huminga ng malalim. Jana, Enzo, Edmond, Cecil, Andrew. Sabi ni Dr. Santos na tumingin sa kanila. Ang chemotherapy ay isang mahabang proseso. Magkakaroon po ng side effects. Kailangan po natin ng inyong suporta. Kailangan po natin maging matatag. Opo, Doc. Sabay-sabay nilang sagot. Ma, tara na. Sabi ni Jana, inalalayan ang kanyang ina. Pumasok si Marlene sa silid. Naiwan sina Jana, Enzo, Edmond, Cecil at Andrew sa labas. Jana, okay ka lang ba? Namumutla ka? Tanong ni Enzo, hinawakan ang kamay ni Jana. Hindi, Enzo. Natatakot ako eh. Natatakot ako para kay Mama. Huwag kang matakot, anak. Malakas ang mama mo. Kakayanin niya to. Sagot ni Edmond. Oo, Jana. Ang mama mo palaban yan. Hindi yan susuko. Sabi ni Cecil. Lumipas ang mga oras. Ang katahimikan sa waiting area ay nakabibingi. Sa tuwing may lumalabas na nurse, agad silang nagtatanong. Okay lang po ba si Mrs. Reyes? Tanong ni Enzo. Okay lang po siya. Natutulog po siya ngayon. Magpahinga lang po kayo. Sagot ng nurse. Salamat po. Sagot ni Jana. Ang tagal ng oras. Bulong ni Edmond. Oo nga eh. Pero kailangan natin maging matyaga para kay Marlene. Sabi ni Andrew. Nang lumabas si Marlene, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay pagod. Ma! Sigaw ni Jana agad na lumapit sa kanya. Okay lang po ba kayo? Okay lang ako, anak, pero parang hilo ako at masakit ang tiyan ko.
Bulong ni Marlene, pilit na ngumiti. Tita Marlene, tulungan ko na po kayo. Sabi ni Enzo, inalalayan si Marlene. Salamat, Enzo. Bulong ni Marlene. Marlene, halika, iuwi na kita. Kailangan mo magpahinga. Sige. Sa bahay, naging abala sina Jana at Enzo sa pag-aalaga kay Marlene. Si Jana nagluluto ng pagkain habang si Enzo naman ang bumibili ng mga gamot at nag-aasikaso ng mga appointments. Ma, kain na po kayo. Para lumakas po kayo. Sabi ni Jana, inabot ang isang plato ng lugaw. Salamat anak, pero parang wala akong gana eh. Ang sakit ng tiyan ko. Bulong ni Marlene, kinuha ang plato. Konting-konti lang ma. Kailangan niyo po kumain para may lakas kayo para sa susunod na chemotherapy. Sabi ni Jana. Sige. Sagot ni Marlene, pilit na kumain ng ilang kutsara. Tita Marlene, may dala po akong prutas. Sabi po ng doktor, maganda daw po ang mga prutas para sa inyo. Sabi ni Enzo na pumasok sa silid. Salamat, Enzo. Ang dami mong ginagawa para sa akin. Wala po yun, Tita Marlene. Gusto ko lang po na gumaling kayo. Lumipas ang mga linggo at ang kalagayan ni Marlene ay unti-unting lumala. Nagsimulang malagas ang kanyang buhok. Ang kanyang katawan ay naging payat. Jana, ang sakit ng ulo ko. At ang sakit ng katawan ko. Hindi ko na yata kaya. Bulong ni Marlene isang gabi. Ma, huwag po kayo sumuko. Sabi ni Jana, umiiyak. Kaya niyo po yan. Lalaban po tayo. Pero, ang hirap anak. Ang hirap ng ganito. Bulong ni Marlene. Mama, please. Please naman. Sabi ni Jana, niyakap ang kanyang ina. Para po sa amin. Para po kay Papa. Para po sa akin. Jana, kailangan natin maging matatag. Sabi ni Enzo, pumasok sa silid. Tita Marlene, nandito lang po kami. Hindi po kayo mag-iisa. Enzo, salamat sa inyo ha. Salamat sa lahat. Bulong ni Marlene. Isang araw habang naglalakad si Jana sa hallway ng hospital, narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa silid. Ang sakit, Edmond! Ang sakit-sakit! Hindi ko na kaya! Ayoko na! Sigaw ni Marlene. Marlene, kumalma ka! Kailangan mong maging matatag! Sabi ni Edmond. Hindi ko na kaya! Gusto ko nang sumuko! Sigaw ni Marlene. Niyakap ni Jana si Enzo. Ang kanyang mga luha ay umagos ng walang tigil. Enzo! Ang sakit marinig si Mama na ganun. Ang sakit makita siyang nahihirapan. Enzo! Alam ko, Jana. Alam ko. Bulong ni Enzo. Hinaplos ang buhok niya. Alam ko na mahirap, pero kailangan natin maging matatag para sa kanya. Pero paano, Enzo? Paano kami magiging matatag kung ang mama ko'y sumusuko na? Tanong ni Jana. Hindi siya sumusuko, Jana. Nahihiya lang siya. Nahihirapan. Pero alam kong lalaban siya at kailangan natin siyang tulungan. Pero paano? Sa pamamagitan ng palagi tayong nandito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang lakas. Sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya na hindi siya nag-iisa. Salamat, Enzo. Salamat at nandito ka. Palagi, Jana. Palagi. Lumipas ang mga buwan. Ang chemotherapy ay nagpatuloy. Ang operasyon ay natuloy. Ang bawat araw ay isang laban. Ngunit sa bawat laban, nandun ang kanilang mga pamilya, nagbibigay ng suporta. Marlene, kumusta ka na? Okay na ba pakiramdam mo? Tanong ni Cecil isang araw. Okay na ako, Cecil. Pakiramdam ko mas malakas na ako. Sagot ni Marlene, bahagyang ngumiti. Ang kanyang buhok ay nagsimula ng tumubo muli. Ang kanyang mukha, bahagyang nagkakaroon na ng kulay. Salamat sa Diyos. Sabi ni Cecil, niyakap si Marlene. Salamat at gumagaling ka na. Salamat sa inyong lahat. Sabi ni Marlene. Salamat sa suporta niyo. Kung wala kayo, hindi ko alam kung paano ko ito kakayanin eh. Wala po yun, Tita Marlene. Para po sa inyo.
Ma, ang galing niyo po. Ang tapang niyo po. Niyakap ni Jana ang kanyang ina. Salamat, anak. Salamat sa inyo. Bulong ni Marlene. Edmond, may plano na ba tayo para sa celebration? Kailangan natin ipagdiwang ang paggaling ni Marlene. Tanong ni Andrew. Oh, Andrew. Sabi ni Edmond gumiti. May plano na ako. Malaking salo-salo. Nako, wag na muna. Gusto ko lang magpahinga. Ay hindi, Marlene. Kailangan natin ipagdiwang to. Ito isang milagro. Ito isang pagsubok na nalampasan mo. Ay, sige na nga. Pero simple lang ha. Hindi ma, hindi simple. Malaki para sa inyo. Salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Sabi ni Marlene, ang kanyang mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Sa gitna ng pagsubok, lumalim ang kanilang mga relasyon. Ang pagmamahala ni Jana at Enzo ay naging mas matatag. Ang kanilang mga pamilya ay naging mas malapit. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit ang pag-asa ay muling sumikat.